Nagsisimula ang lahat sa mataas na ulap ng kalangitan, kung saan dinadala ng isang tahimik na pusa ang kanyang mundo sa isang lumulutang na isla sa ibabaw ng mundo. Umiibig siya sa isa pang itim na pusa, at sa huli ay nagpakasal sila. Bilang resulta, nahati ang mundo sa dalawa, ang lumulutang na kaharian ng mga puti at ang madilim at itim na kaharian ng mga itim. Ang reyna ng liwanag ang namumuno sa lumulutang na isla ng mga puti, habang ang hari ng kadiliman ang namumuno sa madilim na isla ng mga itim. Nabubuhay ang mundo sa isang balanse na ang mga puti ay nananatili sa kanilang lumulutang na isla, at ang mga itim ay nasa lupa. Nasa lupa, nakikipaglaban ang mundo sa isang marahas na pinuno na nagngangalang Baal, at isang batang walang pangalan ang lumabas upang salubungin ang kanyang mga nakatatanda, na nagtanong sa kanya kung handa na ba siya para sa gawain ng araw at kung paano sila mangangaso at kukuha ng pagkain para sa lahat ng miyembro ng komunidad. Sana ay makabalik sila na may dalang pagkain. Biglang dumating ang isang lalaki upang ipahayag na ang buong tarangkahan ay inaatake at sinalakay na ng mga halimaw ng dilim. Lumabas ang mga kalalakihan ng marami, dala ang lahat nilang sandata at dinala ng mga kababaihan ang kanilang mga kalaykay. Lumaban. Hinihiling nila sa munting bata na ilayo ang lahat ng mga bata sa labas ng bayan, dahil may kuweba kung saan sila makapagtatago ng ligtas. Siya ay kumilos agad, tinipon ang lahat ng mga bata at inilayo sila. Sa kasamaang palad, mahina siya para mapangalagaan ang lahat ng bata, kaya ang natira na lang sa kanya ay 2 bata. Magkapatid ang mga batang ito at isa sa kanila ay sinugod ng halimaw at nasugatan. Buhat niya ang bata na may sugat at sinisikap na makarating sa kuweba kasama siya, ngunit nang hindi siya. Mulat, isang halimaw ang palihim na sumingit sa likod niya at sinubukang atakihin siya. Ang huling batang lalaki, habang sinisikap protektahan ang kanyang mga kapatid, ay nagpasya na isakripisyo ang sarili para sa kabutihang panlahat. Lumapit siya sa halimaw at isinakripisyo ang sarili habang sinasabi sa batang lalaki na ilayo ang kanyang kapatid sa ligtas na lugar at hayaan na lang siyang harapin ang panganib. Kalaunan, ang buong nayon ay nasa kaguluhan at wala nang sinuman doon. Nahihirapan ang batang lalaki na isipin ang buhay. Nawala na sa kanya ang lahat ng kahulugan ng buhay at sa tingin niya ay wala nang anumang kapaki-pakinabang ang maaaring mangyari mula sa buhay muli. Dahil dito, nagsimula siyang maghukay ng butas. Sa kabilang banda, isang matanda at mahinang lalaki ang naglakad patungo sa lungsod. Habang tinitingnan ang kanyang mapa, naisip niya na may ilang kalapit na lungsod kung saan siya maaaring manatili sa gabi. Ngunit nang lumapit siya, nakita niyang wala nang natitirang lungsod doon. Nakita niya ang batang lalaki sa isang butas at tinanong ito tungkol sa mga kalapit na lungsod. Tinanong ng bata kung saan siya pupunta at sinabi sa kanya na wala nang lungsod na umiiral at lahat ng bayan ay puro guho na at nawasak na ang mga ito. Nabigla siya. Tinanong niya ang matandang lalaki kung totoo ba na ang kanilang lungsod ay pinuprotektahan ng hari, ang hari ng kadiliman, at kung bakit pinanood at tiningnan sila ng hari ng kadiliman hanggang sa sila ay tuluyang mawasak. Ang matandang lalaking ito ay hindi naniniwala sa integridad ng hari ng kadiliman. Ang dahilan nito ay ibubunyag niya sa bandang huli. Gayunpaman, sinabi niya sa bata na ang kaharian ay nasa ilalim ng hari ng kadiliman. Nakita niyang naghuhukay ng butas ang bata at tinanong ito kung bakit niya ginagawa iyon. Sinabi ng bata sa lalaki na huwag siyang tanungin at sinabing kahit ipaliwanag niya sa lalaki, ang hindi maiintindihan ng tao ang pinagdadaanan niya. Sabi niya, maaaring tingnan ng kahit sino na walang halaga ang ginagawa niya. Ngunit yun lamang ang paraan para gamaan ang pakiramdam niya. Pinipilit ng lalaki na gusto niyang malaman kung bakit niya ginagawa yon, at sinasabi niya sa lalaki na gusto niyang mapalapit sa liwanag. Ang kaharian ng puti ay nasa langit, at pakiramdam niya mas madaling tatagos ang liwanag sa malalim na butas kaysa sa sahig. Sinasabi ng lalaki na itigil niya ang paghuhukay. Sinasabi niya sa bata na gutom siya at hindi pa kumakain, kaya dapat niyang itigil ang pag-aalala bago siya ay nawala ng malay. Sabi ng bata na hindi siya pwedeng mawala ng malay dahil nakakakuha siya ng kalidad na tulog. Ano ang kalidad na tulog kung walang pagkain? Inihagis ng lalaki ang isang buong tinapay sa kanya at agad niya itong kinuha at kinain ng buong kahusayan. Halos masamid siya sa pagkain at inihagis ng lalaki ang tubig sa kanya. Siya ay tuwang-tuwa at masaya. Pinapante siya ng lalaki upang magpahinga. Ngunit nang tumanggi siya, inihagis niya ang isang espada sa kanya.
Tinanong siya ng lalaki kung bakit siya naghuhukay samantalang maaari siyang tumulong ng buong makakaya sa sitwasyon. Naniniwala siya na hindi niya lugar ang tumulong, at halos hindi niya nga magawa iyon. Ipinakilala ng lalaki ang sarili niya bilang Skiers at tinanong ang pangalan ng batang ito, ngunit sinabi ng bata na wala siyang pangalan. Tinatawag siya ng lahat ng kahit anong gusto nilang itawag sa kanya, kaya't pwede siyang tawagin ni Skiers ng kahit anong gusto nito. Inilabas din ni Skiers ang kanyang espada at nagsimulang lumaban. Nagtaka ang bata kung ano ang ginagawa ni Skiers at kung balak siyang turuan ni Skiers kung paano lumaban dahil ayaw niyang matuto kung gaano karaming halimaw ang kaya niyang labanan ng mag-isa. Sinabi ni Skiers sa kanya na walang sino mang naroon upang iligtas siya. Napagtanto rin ng batang lalaki na hindi niya kayang lumaban kay Skiers at sinubukang huminto, ngunit nagtataka si Skiers kung bakit niya kinuha ang espada sa simula pa lang. Sa huli, pinahinto ni Skiers ang labanan at sinabing hindi niya alam na magiging napakasaya ng katapusan. Tinanong ng batang lalaki kung paano niya nalaman na ayaw na niyang lumaban muli. Sabi ng batang lalaki ay gusto pa rin niyang labanan si Skiers, ngunit ipinaalam ni Skiers sa kanya na ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Ipinaliwanag pa niya na siya ang prinsipe ng kadiliman at nakipaglaban siya sa hari ng kadiliman upang pamunuan ang kaharian dahil naisip niya na hindi maayos ang mga bagay-bagay na umaayon sa dapat. Gayunpaman, hindi niya matalo ang hari ng kadiliman at siya'y nanghina, kaya siya ay naghahanap ng isang mainam na lugar upang mamatay. At hindi niya alam na matatamasa niya ang ganoong kaligayang pagtatapos kasama ang batang lalaki. Ibinato niya ang kanyang espada sa bata at sinabing pinili niya ito bilang susunod na prinsipe ng kadiliman at hari. Sinabihan niya itong pumunta sa lungsod at bisitahin ang kanyang mansyon, at sino mang makakita ng espadang yun kasama niya ay kikilalanin siya. Tumanggi ang batang pumunta, ngunit sinabi nitong nakita niya ang kanyang nakababatang sarili sa batang yun. Sinasabi niya rito na ang mundo ay hindi tulad ng nararapat at kailangan niya ng tutulong sa kanya upang baguhin ang mundo. Ipinapalam din niya rito na may isang dakilang kabalyero sa kanyang silid na nagngangalang Valles. Kung mapapatunayan niyang siya ay dakila, susunod si Valles sa kanya. Gayon din, si Valles ay napakatapat sa sinumang naisin niya, at kung mag-alok si Valles na sumama sa kanya, susundin siya ni Valles hanggang sa dulo ng mundo. Namatay si Skiers at ang batang lalaki ay naglakbay patungo sa lungsod ng mag-isa. Samantala, ang kaharian ng Whites ay nakararanas din ng karahasan. Mga mandirigma at halimaw mula sa kaharian ng kadiliman ang ipinadala sa kanila upang patayin sila, at ang lahat ng kanilang hukbo, kasama ang mismong reyna ng liwanag, si Reyna Iris, at ang mago at ang pinuno ng gabi, sina Shima, Fies, at ilang iba pang kilalang mandirigma ay sumali sa laban habang humihingi ng suporta mula sa tagapagtanggol ng mga Ron. Matapos lamang ang digmaan, bumalik si Fies sa kanilang tahanan at nakilala ang kanyang nakababatang kapatid na si Theo, na masayang makita siya, at pinasigla rin ni Shima ang lahat ng kanilang mandirigma at sinabi sa kanila na dapat silang magpahinga at maghanda para sa kanilang susunod na digmaan. Umalis siya at nakipagkita kay Fies, at pumasok sila sa bahay upang pag-usapan si Iris. Tinanong ni Fies si Shima kung nakuha niya ang kanyang kapangyarihan mula sa tiara sa kanyang ulo, at kung sa tingin niya ay matatalo ni Iris ang hari ng kadiliman gamit ang kanyang kapangyarihan. Inamin nila na makapangyarihan siya, ngunit hindi niya pwedeng ubusin ang kanyang sarili dahil kung gagawin niya yon, maaaring mawala ang kanyang buhay. Pinayuhan ni Fies si Shima na huwag pag-usapan yun sa publiko, dahil maaari itong maging paninirang puri sa reyna. Gayon din, nakita ng lingkod ni Iris siya pagkatapos ng digmaan, at nakita nilang mukha siyang mahina at pagod. Tinatanong nila kung ubos na ang kanyang kapangyarihan at pinapayuhan siyang magpahinga, ngunit hindi siya makatulog, kaya pumupunta siya sa guho ng ninuno upang humingi ng tulong at proteksyon. Dumarating si Sharma upang salubungin siya. Tinatawag ni Iris si Shima na ate at inihahayag na bago siya nakipagpaligsahan para sa reyna ng liwanag laban kay Shima, sila ni Shima ay nagsanay ng magkasama, at si Shima ang isa sa mga taong tumulong sa kanya upang lumakas. Pinapaalalahanan ni Shima si Iris na siya na ngayon ang hari at ang nanalo sa laban nila, kaya sigurado siyang nararapat siya sa posisyon. Tinanong niya si Iris kung naaalala niya ang huling reyna ng liwanag at kung gaano katingkad ang ngiti sa kanyang mukha habang pinapanood niya ang kompetisyon. Pareho nilang inamin na kumukupas na ang mga alaala tungkol sa reyna ng liwanag,
at umaasa silang lahat na matatapos ng mabilis ang digmaan at magbabago ang isip ng Hari ng Dilim. Sabi ni Iris alam niya na kapag dumating ang susunod na Hari ng Dilim, magiging mas mabuting lugar ang mundo. Ngunit tinanong siya ni Shima kung naniniwala pa rin siyang buhay pa siya pagdating ng susunod na Hari ng Dilim. Inihayag ni Iris na wala siyang pakialam kung buhay pa siya o hindi. Umaasa siya na magiging ligtas ang mundo para sa lahat balang araw. Maya-maya, dumating ang batang lalaki sa kaharian at hinanap ang mansyon ni Skurs. Tinanong siya ng kabalyerong nakita niya sa pinto kung saan niya nakuha ang espadang yon, at bago pa siya makapagpaliwanag ay nagsimulang hominin siya ng kabalyero. Agad niyang natuklasan na si Valles pala ang kabalyero, at tinanong niya ang kabalyero kung ito si Valles. Inamin ni Valles ang kanyang pangalan at nagtanong tungkol kay Skurs, ngunit sinabi niya na patay na si Skurs. Naging marahas si Valles at itinulak ang bata, at bumagsak ang bata. Lumapit siya at sinabi sa kanya na alam niyang hindi napatay ng bata si Skurs dahil mahina ang bata. Ipinakilala ng bata ang sarili niya bilang prinsipe ng kadiliman. Tinawanan siya ng susunod na hari, si Valles, tinanong kung sa tingin niya ay magagawa niya ang lahat ng iyon habang nasa mga guho ng ganoon, ngunit buong tapang na sinabi ng bata sa kanya na kaya niya itong gawin kahit nasa mga guho siya dahil alam niya ang kanyang mga kapangyarihan at kakayahan. Naniwala si Valles sa kanya at nangakong susunod sa kanya. Iniwan din niya siya sa silid ni Skurs. Sa kaharian ng puti, inihayag ng bantay na inaatake ang kanilang kanlurang tarangkahan ng ang bola. Sinabi ni Iris kay Shima na kontaken ng ibang mga salamangkero upang lumaban at inutusan din si Fuse na dalhin ang mga kabalyero sa labanan. Ginamit ni Shima ang kanyang tiara upang maabot ang lahat ng mga salamangkero na natanggap din ang kanyang babala at nagising upang lumaban. Pumunta sila sa kani-kanilang posisyon. Inaabangan ni Bol ang pakikipaglaban kay Iris, at hinahanap niya ito sa buong lungsod. Nang makita niya ang ilang mga salamangkero, sinubukan niyang takutin sila sa pamamagitan ng paghiling na ipadala na lang si Iris sa kanya sa halip na saktan ang kanilang sarili sa pakikipaglaban sa kanya. Itinutok nila ang kanilang mga salamangka sa kanya, ngunit walang anumang atake nila ang nakakaapekto sa kanya. Nilabanan niya muna sila, winasak ang buong bubungan kung nasaan sila. Umalis siya doon at nakakita ng ilang kabalyero na pinangungunahan ni Fuse. Sinalubong niya sila at muling hiniling sa kanila na huwag magsayang ng buhay sa pakikipaglaban sa kanya at dalhin si Iris. Tumanggi silang sumagot at panyanan nila siya. Papasok na sana siya para labanan sila nang lumitaw si Lord Alantia upang lumaban sa ngalan nila. Nagpasalamat sila kay Alantia at sinabing babalik sila sa lungsod at pangangalagaan ang ibang taga-nayon. Nang makita ni Bol si Alantia, kinilala niya si Alantia bilang pinuno ng mga duwende na nag-uutos sa tatlo. Iba't ibang espiritu, apoy, tubig at lupa. Hinihiling ni Alantia sa kanyang mga espiritu na lumaban at inaasahan din ni Bol ang kanilang mga pag-atake. Nang umatake sila, pinuri sila ni Bol na mahusay ang kanilang ginagawa ngunit sinabing hindi pa rin sila sapat. Sinubukan niyang ilunsad ang kanyang atake at nang makita ni Alantia ang kanyang kakayahan, sumigaw siya para bumalik ang kanyang mga espiritu. Napagtanto niya na mas malakas si Bol kaysa sa inaakala niya at nagsimula siyang pagpawisan at nag-iisip kung paano siya makakaligtas. Sa kabutihang palad, nakita niya si Iris. Nakatayo si Iris sa tabi ng pader at nakikita niya ang ilan sa kanyang mga mamamayan na patay. Ang huling nakaligtas na mamamayan ay nagdarasal para sa kanya at siya ay humayo upang lumaban. Binalaan niya si Bol na kung lalabanan siya ni Bol, hindi niya ito papayag ang manatili, ngunit handa rin si Bol sa lahat ng pag-atake niya. Samantala, habang papunta si Fuse sa kaharian, hinarap niya ang dalawang lalaki at ipinapalagay niyang sila ay mga kabalyero mula sa kaharian ng mga itim. Hinarap niya sila, tinatanong kung bakit sila duwag at ginamit nila ang katotohanan na si Bol ay lumalaban sa kanila upang umatake. Ang mga lalaking ito ay nagpipilit na hindi sila mga kabalyero at mga desertor lamang na naghahanap ng magandang pahingahan. Inutusan niya silang ibaba ang kanilang espada at ginawa nila ito. Lumuhad din sila sa harap niya. Biglang bumalat sa kanila ang kapangyarihan ng kadiliman at kinuha nilang muli ang kanilang mga espada. Nalagas ang isa sa kanila ni Fiu at inutusan niya ang kanyang mga kabalyero na labanan ang natitira. Nahirapan si Iris na labanan si Bol na lumalabas ding malakas. Nagpasya siyang ubusin ang lahat ng kanyang kapangyarihan ngunit binalaan siya ni Alantis sa maaaring maging resulta.
Pinigilan niya ang sarili at nahiya si Ball na nilalabanan niya ito ng walang buong lakas at umalis, umaasang makabalik kapag handa na ito para sa isang tunay na laban. Sa kaharian ng mga itim, nakilala ni Bales ang hari ng kadiliman ngunit wala ang hari. Dumating ang kabalyerong namuno sa mga pag-atake sa kaharian ng mga puti ng araw na iyon upang magbigay ng ulat at iniulat niya na kailangan na nilang itigil ang pakikipaglaban. Nagreklamo siya na nawalan siya ng isang kabalyero ng araw na iyon at hindi niya iniisip na ang mga tao ng mga itim ay mga barbaro lamang na makikipaglaban kahit kanino, anumang oras. Bago pa makasagot si Bales, dumating ang hari ng kadiliman at inatake ang kabalyero, kinuha ang buhay nito. Nang maupo ang hari, sinabi ni Bales sa hari na hindi niya sana dinungisan ang sarili sa pagkuha ng dugo sa kanyang kamay dahil sana ay pinatay na niya ang lalaki para sa hari kung nais lamang nito. Iginiit ng hari na walang dahilan kung bakit mananatili ang kaharian ng mga itim sa lupa at ang kaharian ng mga puti ay nasa kalangitan. Hindi maaaring magsabay buhay ang dalawang kaharian sa mundo at hindi siya sisuko hanggat hindi siya nakakasiguro na wala na ang kaharian ng mga puti at na ang mundo ay nababalutan ng kadiliman. Inamin ni Bales na tama ang hari ngunit sinabi na hindi ito magandang estratehiya kung patuloy silang mawawalan ng mga tauhan. Magkakaroon din sila ng problema, na siyang hari ng egoism na si Ball. Umuwi si Bales at nakilala ang batang lalaki, ang prinsipe ng kadiliman. Tinanong siya ng prinsipe ng kadiliman kung saan siya nanggaling at sinabi niya na nanggaling siya sa palasyo ng hari ng kadiliman. Inakala ng prinsipe na si Bales ay tapat lamang sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ni Bales na tapat siya sa hari at sa mga magiging kahalili nito at hindi niya kailangang matakot dahil siya ay tapat. Sa kanya rin, sinabi ng prinsipe kay Bales na gusto niyang magsanay ng espada at matutong lumaban. Sabi niya hindi raw siya karapat-dapat maging hari kung hindi niya matatalo si Bales, ngunit ipinaalam ni Bales sa kanya na hindi pakikipaglaban ang pangunahin niyang layunin, kundi kailangan niyang magbasa. Nagdala si Bales ng ilang libro sa kanyang mesa at sinabihan siyang magbasa. Tinatanong siya kung paano siya magiging hari kung hindi siya matututo ng pagsasaka at iba pang bagay at kung gusto niyang magutom ang kanyang mga tao. Sinabi rin niya sa prinsipe na kung gusto niya ang dignidad ng isang hari, kailangan niyang pakinisin ang kanyang mga salita rin. Tinatanggap niya ring sanayin ng prinsipe at ipinapalam sa kanya na ang ibang mga tagapagmana ay naghahangad ng trono at kailangan niyang maging natatangi kung gusto niya ang trono. Sinisimulan nila ang kanilang pagsasanay at ang prinsipe ay natututo ng napakabilis. Samantala sa kagubatan, naglalakad ang kulay abong berdeng demonyang si Lady Grossa kasama ang kanyang mga kabalyero. Hinahanap niya ang prinsipe at pagod na siya sa paghahanap. Nag-iisip kung bakit naroon ang prinsipe sa ganoong lugar. Huminto siya upang magpahinga at biglang sinalakay sila ng ilang halimaw. Nagsisikap ang mga kabalyero na kumilos sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga halimaw, ngunit sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala at siya na lang ang lumaban ng mag-isa. Natalo niya ang mga ito sa isang atake at pinuri siya ng lahat ng kanyang kabalyero. Habang nalulunod siya sa mga papuri, isa pang halimaw ang sumugod sa kanya. Napakalapit na ng halimaw para depensahan niya ang sarili at hindi niya alam ang gagawin. Biglang dumating ang prinsipe at pinatay ang halimaw. Ipinakilala niya ang sarili bilang ang prinsipe at nagtaka siya kung bakit nasa isang lugar na napakalayo ang prinsipe. Sinasabi niya rito na nagsasanay siya at hindi ganoon kalayo ang kagubatan sa kanyang tahanan. Dahil wala na siyang gaanong masabi muli, sinusubukan niyang umalis. Lubos na nabighani si Grosse sa taglay nitong kagwapuhan kaya kinailangan pa ng kanyang mga kabalyero na ibalik siya sa realidad bago niya maalala na hinahanap pala niya ito at may nais siyang sabihin dito. Tinawag niya itong muli at tinanong kung maaari niya itong makita at nag-usap sila. Ipinagbigay alam niya rito ang tungkol sa isang paligsahan sa pagitan niya at ng lahat ng iba pang kahalili at sinabi rito na kung mananalo siya, siya ang ituturing na tunay na prinsipe at mapapasaka niya ang espada. Ang dakilang espada ng mga itim. Tinitingnan niya ang espada na nakuha niya kay Skurs at nagtataka si Grossa kung mayroon siyang espesyal na koneksyon sa espada. Ano man ang mangyari, plano niyang sumama sa laban. Sa kaharian ng puti, bumabalik si Iris at nakikita ang kanyang kaharian na nasa guho. Humihingi siya ng tulong para sa mga sugatan at dumating si Shima. Ipinaalam ni Shima sa kanya na nang bumalik si Fuse at ang mga kabalyero upang pangalagaan ang lungsod, nakasagupa sila ng mga mandirigmang tao mula sa kaharian ng mga itim na naging sanhi ng kanilang pagkatalo.
Si Iris ay nanatiling malalim ang iniisip sa kanyang palasyo habang iniisip ang mga responsibilidad na nakasalalay sa kanyang mga balikat at kung paano niya ito pamamahalaan. Sinasalubong siya ni Shima at paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pansin bago siya makasagot. Sinasabi niya rito na siya ay malalim ang iniisip at tinatanong kung ano ang kanyang iniisip. Sinasabi din niya na maaaring ang dating reyna ay malalim din ang iniisip noong inakala nilang siya ay payapa. Ipinapalam niya kay Iris na siya ang mamamahala sa muling pagtatayo ng nasirang lungsod at hinihiling ni Iris na gawin niya ito ng maayos. Kapag umalis siya, naiisip ni Iris ang dating reyna. Naalala niya na noong mas bata pa sila bago siya naging reyna, madalas siyang gumising ng napakaaga at tumayo sa tabi ng lungsod upang ipagdasal ang kaharian ng Whites. Isang umaga, lumapit si Shima upang makipagkita sa kanya at tinanong siya kung maaga pa rin siyang gumising. Sabi ni Shima na hindi siya pwedeng maging maagang gumising dahil nasisiyahan siyang matulog at ipinaalala ni Iris sa kanya na mas marami siyang responsibilidad at dapat alagaan ang kanyang mga kapatid na sina Theo at Fuse. Kinutya ni Shima na sapat na silang responsibilidad at higit pa sa sapat para sa kanya at siya ay ibigay kay Iris kung gusto niya. Nagtawanan sila at tinanong ni Iris si Shima kung alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging reyna ng liwanag. Sabi ni Shima hindi pa niya ito napag-isipan, ngunit iniisip ni Iris kung ano nga ba ang pasanin at responsibilidad ng reyna ng liwanag. Bumalik sila sa mga silid kung saan nakita nila ang reyna ng liwanag. Pinahahalagahan nila ang kanyang kaaya-ayang anyo at pareho nilang inaasahan ang kanilang labanan at kompetisyon upang maging reyna ng liwanag. Pareho silang umaasa na gagawin mo ang kanilang makakaya upang manalo sa mga labanan ngunit mukhang balisa si Iris. Tinanong ni Shima siya kung nagdududa siya sa kanyang kakayahan o kung natatakot siya sa posisyon ngunit sabi ni Iris ay hindi. Ibinabalik niya ang tanong kay Shima na umamin na madalas niyang nararamdaman na ang responsibilidad ay labis para sa kanya at sa tingin niya ay nakakainip ang maging reyna. Ang reyna ay dapat manatili sa palasyo at hindi siya maaaring lumabas. Sa tingin ni Shima ay wala siyang kakayahan para sa ganoong nakakainip na pamumuhay ngunit sabi ni Iris ay baka hindi naman ganoon kainip at hindi nila alam kung minsan ay palihim na lumalabas ang kanilang reyna. Si Shima ay hindi sumang-ayon at lumabas sila. Tinanong niya kung makakapunta si Iris para maghapunan sa kanila ngayong gabi at sinabi niyang inaabangan ni Fuse ang hapunan dahil matagal na rin silang hindi nakakakain ng magkasama. Lumabas sila para mamitis ng ligaw na gulay at dinala nila ang mga ito sa bahay ni Shima kung saan sila kumain at nagpakasaya. Pagkatapos ng kainan, pinasalamatan sila ni Iris para sa pagkain at tinanong siya ni Theo kung bibisita pa siyang muli. Nagbiruan sila tungkol doon at inihatid ni Fuse si Iris pauwi. Sa kanilang pag-uwi, pinasalamatan siya ni Iris para sa pagkain at sinabi rin niya kay Iris na masarap yon. Nararapat dahil nagdadala rin siya ng gulay para sa kanila. Ipinaalala niya sa lalaki na maaari silang kumuha ng gulay sa kagubatan ngunit iginiit ng lalaki na mas matamis ang kanya kaysa sa mga nasa kagubatan. Tinanong niya ang lalaki kung alam nito ang responsibilidad ng isang reyna at sinabi ng lalaki na hindi ngunit iginiit na ang responsibilidad niya bilang kabalyero ay tiyaking maprotektahan ang reyna. Kinabukasan, lumalakad si Iris sa paligid ng kaharian at sinalakay siya ng ilang halimaw. Sinubukan niyang tumakbo ngunit hindi siya makatakas kaya nilabanan niya ang mga ito at siya ang nagwagi. Bigla, narinig niya ang boses ng Diyosa ng liwanag. Sinasabi niya rito na ang reyna ng liwanag ang huling isinilang sa pinakamasama at kailangan niyang tahakin ang landas ng kalungkutan. Nang araw na yon, ipinangako ni Iris na tatahakin niya ang landas na yon anuman ang mangyari. Sa kabilang banda, ipinapalam ni Valles sa prinsipe na kailangan niyang lumaban sa kompetisyong iyon ayon sa doktrina ng kanilang pamilya. Sinasabi niya rito na pupunta siya sa hari ngunit sigurado siyang mananalo ang prinsipe at nagtitiwala siya sa prinsipe. Nagsimula ang kompetisyon at inihayag ni Grossa na magsisimula ang kompetisyon sa isang matinding labanan. Sa pagitan ng lahat ng prinsipe at halimaw at ang huling dalawang prinsipe ay magkakaroon ng duelo. Pinakawalan nila ang mga halimaw at sa gitna ng labanan, tinulungan ng prinsipe ang isa sa ibang prinsipe upang hindi ito mamatay. Ang iba ay nagtaka kung bakit siya tutulong sa isang tao sa isang kompetisyon ngunit sinabi niya na ayaw lang niyang mamatay ito. Hindi man lang pinahahalagahan ng ginang ang kanyang kabutihan at sinabihan siyang iwanan siya. Nagpatuloy ang labanan at dumating ang isa pang malaking halimaw na tanging ang prinsipe lang ang makakatalo.
Sa huli, nakapasok ang prinsipe kasama ang isa pang prinsipe na nagngangalang Adele. Sinundan siya ni Adele sa dressing room bilang pag-aantabay sa susunod na laban. Tinanong niya ang prinsipe kung bakit nito iniligtas ang babae at sinabi ng prinsipe na ayaw niyang mamatay ito. Sinabi ni Adele sa kanya na imposible na hindi niya gugustuhin pumatay ng isang tao kung nais niyang maging hari ng kadiliman at kailangan niyang maging ayos sa pagkamatay ng mga tao. Iginiit ng prinsipe na kung ang pagpatay ang tanging paraan para maging hari siya, mas gugustuhin niyang humanap ng ibang paraan. Nagsimula ang ikalawang bahagi ng kompetisyon at nalampasan niya si Adele gayunpaman, hindi siya. Patayin si Adele at tinanong siya ni Adele kung bakit. Galit, muling kinuha ni Adele ang kanyang espada at nagpatuloy sa laban. Idinideklara na kung magkakaroon siya ng pagkakataong patayin ang hari, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Sa kasamaang palad para sa kanya, wala siyang nakuha at nanalo ang prinsipe sa laban. Kinuha niya ang dakilang espada ng Black at lumabas siya kasama sina Adele at Grossa. Nagpakilala si Adele at nakita nila si Valls sa harapan. Hindi na kailangan pang magtanong ni Valls para sa ulat ng kompetisyon. Tinanong ni Adele si Valls kung bakit siya bumisita at sinabi ni Valls sa kanila na may mensahe siya para sa kanila mula ang hari. Ang dalawang karapat-dapat na tagapagmana ay magdadala ng mensahe sa kaharian ng puti para sa hari. Samantala, ang prinsipe ay mayroon din parehong tanong na nasa isip ni Iris. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung ano ang gawain ng hari ng mga itim habang kinukuha ni Iris ang kanyang espada at nagtutungo upang tingnan ang kanyang kaharian. Sinisimula nila ang kanilang paglalakbay sa kaharian ng puti at sumasakay sila sa isang bangka na lumilipad sa kalangitan. Hindi man lang pinapadali ng mga sakay ng bangka ang kanilang paglalakbay dahil patuloy silang nag-uusap tungkol sa kung gaano kahirap para sa kanila ang makarating sa kaharian ng puti at kung paano liliparin ang kanilang bangka na may mahika na siyang gumagawa sa kanila ng mga salamangkero. Dahil ang barko ay wala man lang bintana, ang mga bisita, sina Grossa, Adele, at ang prinsipe ay nananatili sa ibabaw ng bangka upang mas masilayan ang kanilang paglalakbay. Nang halos makarating na sila sa kanilang patutunguhan, naisip ni Grossa kung paano magpapatuloy ang misyon at kung may hahatid ba nila ang sulat. Ipinaalam niya sa kanila na kahit na ang mundo ay naglalaman lamang ng dalawang kaharian na ito, ang mga kaharian ay nagdidigmaan at gaano man ito tignan, hindi sila magkaibigan, kaya magiging kabaliwan para sa kanila ang magpanggap na magkaibigan. Siya ay nagtanong sa prinsipe kung sa tingin niya ay kaya niyang ihatid ang mensahe at sinabi ng prinsipe na kahit hindi niya iniisip na siya ay may kakayahan, naniniwala siyang kaya niyang gawin ang trabaho ng isang sugo at ihahatid niya ang sulat. Sumingit si Adele. Sinabi niya sa prinsipe na wala itong mahusay na kasanayan sa pakikipagtalastasan at medyo mahiyain pa nga. Kaya, ano ang nagpapaisip sa kanya na kaya niyang ihatid ang mensahe? Nararamdaman ng prinsipe na kaya niyang gawin yun at ipinaalala ni Adele sa kanya na ang dalawang kaharian ay nagdidigmaan. Inalok niya na dahil mas mahusay siya sa pakikipagtalastasan at ang digmaan, ang magiging takbo ng komunikasyon ang siyang magdedetermina. Kung makakauwi sila o hindi, kung kaya nag-aalok siyang maging convoy habang nagpapanggap ang prinsipe na kanyang gwardya. Magandang ideya yun para sa kanilang tatlo at pinasasalamatan siya ng prinsipe sa kanyang walang pag-iimbot na pagsisikap. Dumating sila sa kaharian ng White at sinalubong sila ni Fuse. Inilabas niya ang kanyang espada sa kanila at inilabas din ng prinsipe ang kanyang espada. Nakialam si Adele at humingi ng tawad kay Fuse sa pag-uugali ng prinsipe. Sinabi niya kay Fuse na naroon lamang sila upang maghatid ng mensahe sa kanilang reyna at hindi walang balak manggulo. Nagtataka si Fuse kung obligado ba siyang kolektahin ang liham mula sa kanila at sinubukan nilang pakiusapan si Fuse na ang kanilang reyna ay nabatid na ang kanilang pagbisita bago pa man ang pagbisita at wala silang masamang balak. Pinakiusapan niya si Fuse na ibaba ang kanyang mga sandata ngunit tumanggi si Fuse, sinasabing ang mga tao ng mga itim ay mga duwag na gagawin ang lahat para makuha ang kanilang gusto. Sinubukan ni Adele kumbinsihin si Fuse sa pagsasabi sa kanya na hindi lahat sila ay ganoon sa kaharian ng mga itim at maging ang mga mamamayan ay naghihirap dahil sa pag-uugali ng kanilang egocentric ang hari na naniniwala siyang hawak niya ang mundo. Wala silang magagawa tungkol dito. Maaari niyang wakasan ang buhay kahit ng sarili niyang mamamayan, lalo na ang mga tao ng Whites at sinasabi rin ni Adele na kung mamatay ang hari at ibang hari ang umupo, mas magiging payapa ang mundo para sa kanilang lahat upang mamuhay.
Iniisip ni Fuse kung gaano kawalang magawa ang mga kabalyerong sumalakay sa kanila. Isinasaalang-alang niya na walang magawa ang mga tao ngunit idineklara niya na ang pinagdadaanan ng mga tao ng Blacks ay hindi niya negosyo at maaari nila itong tamasan. Sa huli ay kinukuha niya ang liham mula kay Adele at ipinapadala ito kay Iris habang tumatanggi siyang sumunod. Sina Adele at ang prinsipe sa palasyo. Patuloy si Adele na kumbinsihin siya sa pamamagitan ng salita at kalaunan ay napapayag siya ni Adele at inimbitahan sila. Sinabihan niya silang ibaba ang kanilang mga sandata sa harap ng palasyo at ipinasok sila. Nang patuloy silang bumubulong sa daan, pinatahimik niya sila, sinabing mga panauhin sila at kailangang manatili roon. Sinabihan din niya sila na opisyal silang makikipag-usap sa lahat, kasama ang reyna. Tinanong ni Fuse si Adele kung ilang araw sila maaaring manatili doon at sinabi ni Adele na maaari silang umalis. Sa araw na yon, depende sa takbo ng kanilang negosasyon, o kailangan nilang umalis kinabukasan dahil alam niyang hindi magiging madali ang negosasyon. Kalaunan nakilala nila si Iris. Tiningnan niya ang prinsipe at kahit naroon ito na nagkubli bilang gwardya, ay nakakaramdam pa rin siya ng kakaiba tungkol dito. Sinabi niya sa kanila na nabasa na niya ang sulat na ipinadala ng kanilang hari at hinihingi ng hari sa dalawang bansa na magsanib puwersa at puksain si Bal. Nararamdaman niya na kung tuluyang umalis si Bal, ibabilang ng hari ang kanyang matinding pagkauhaw sa pakikipaglaban sa ang kanyang kaharian at sirain sila. Inamin niya na si Bal ay talagang nanggugulo sa dalawang kaharian at kailangan nila ng pangmatagalang solusyon, ngunit hindi niya iniisip na ang pakikipagtulungan sa mga itim ang pinakamainam na ideya. Nakialam ang prinsipe at sinabi sa kanya na ang digmaan sa puti ay magpapatuloy lamang hanggang sa bumaba sa trono ang kasalukuyang hari. Nagulat si Adele na nasabi niya yon, ngunit kailangan siyang takpan ni Adele, kaya sinabi niya na maraming taon nang nagsisilbi ang kasalukuyang hari at nagpaplano siyang magbitiw para magkaroon ng kapayapaan sa puti sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng pulong, dinala sila ni Faye sa kanilang silid at sinabihan silang manatili bilang mga panauhin. Bago siya umalis, tinanong siya ng prinsipe kung anong klaseng tao si Iris, ngunit naramdaman ni Fayez na nakakabaliw ang tanong at binalaan ang prinsipe na huwag nang banggitin ang pangalan ni Iris gamit ang kanyang bibig. Humingi siya ng tawad sa kanya at nagpatuloy sila sa kanilang silid. Samantala, ang barko ay umuwi na at nagtataka ang mga sakay kung ligtas bang nakabalik ang sugo. Sinabi nila na ipinagpalagay nila na papatayin sila ng mga puti kagad pagdating nila doon. Pero sa tingin nila ay mahusay magsalita si Adele at magiging maayos ang negosasyon. May nagpadala ng mensahe kay Groza na pinapabisita siya ni Valles. Nang bumalik siya sa syudad, binisita niya si Valles at sa kanyang pagdaan ay nakita siya ng ilang kalalakihan at pinag-usapan nila ang kanyang lakas. Sabi nila kayang bantayan niya ang sinuman sa kanyang paligid, at sigurado silang tinatawagan siya upang harapin ang demonyong Cecilake sa kanila sa lalong madaling panahon. Sa silid, tinanong ng prinsipe si Adele kung anong problema niya, ngunit ibinalik ni Adele ang tanong sa prinsipe. Tinatanong niya kung bakit nakikialam ang prinsipe sa kanilang mga Neogetan at sinabi sa kanya na ayaw sa kanila ng mga tao ng Whites, at naniniwala sila na laging ang mga Blacks ang may kasalanan kaya hindi maaaring patuloy silang tuksuhin ng prinsipe. Sumasalungat ang prinsipe dahil iginiit niya na naiiba si Iris, at nakita niya itong isang mapagmahal sa kapayapaan na tao. Kinabukasan, nagpatawag si Iris ng pagpupulong sa kanila. Sinabi niya sa kanila na pinag-isipan niya ang kanilang mensahe, ngunit may tanong siya. Sabi niya gusto niyang itanong ang tanong sa prinsipe, na ikinagulat ni Adele, at sinabi niya, Iris na ang prinsipe ay isang bantay lang. Iginigiit ni Iris na gusto niyang sagutin ito ang mga tanong, at tinanong niya ito kung ano sa palagay nito ang iniisip ng mga itim tungkol sa alyansa. Binalaan siya ng kanyang tagapayo na hindi ito tanong na dapat niyang itanong sa isang bantay, ngunit pinasagot pa rin niya ito kaya sinabi ng prinsipe sa kanya na apektado ang mga itim ni Bal. Marami sa kanila ang kanyang napatay, at sa tingin niya kung mabubuo ang kanilang alyansa, maiiwasan ang karagdagang kamatayan kaya sinusuportahan nila ito. Kinabukasan, nagpatawag siya ng pulong kasama sila, at tinanggap niya ang kasunduan sa alyansa. Nakatayo si Fuse sa tabi ng palasyo at pinagmamasdan ang walang lamang upuan ni Iris. Pumunta siya sa kaharian ng mga itim upang sumali sa laban, at iniwan siya roon upang pangalagaan ang lungsod. Sa sandaling yon, dumating si Shima.
Naglakad siya sa loob ng palasyo at sinubukang ihatid ang ulat ng muling pagtatayo na pinuntahan niya upang bantayan kay Iris, ngunit nakita niyang wala si Iris sa kanyang upuan. Tinanong niya si Fuse kung nasaan si Iris, at sinabi niya rito na pumunta si Iris sa kaharian ng mga itim. Ibinigay niya rito ang liham na natanggap niya mula kina Adele at ang prinsipe, at nang basahin niya ito, inihayag niya na ang isang bahagi ng liham ay nagpapakita na ang sugo ay pinananatili sa kaharian ng puti hanggang sa pagbalik ni Iris upang masiguro nila na ligtas na pakakawalan ng mga itim si Iris. Dahil dito, sinabi ni Fuse kay Shima na mananatili siya sa palasyo upang pangalagaan ang palasyo sa Quesadille, at nais ng prinsipe na gumawa ng anumang masamang gawain. Ibinabalita rin niya na ang rekonstruksyon ay maayos na umuusad. Sinabi ni Fuse sa kanya na sa tingin niya ang sugo ay walang masamang balak, at sila ay nagpapahinga lamang. Excited si Shima na makilala ang mga sugo, pero sabi niya pagod na siya, kaya hiniling niya kay Fuse na ipakilala sila sa isa't isa mamaya. Sa kaharian ng mga itim, dumating si Iris at lumipad-lipad sa paligid. Isang mangangalakal ang nagbebenta sa kanyang mamimili, at pagkaalis ng mamimili, may nararamdaman siyang kakaiba sa paligid ng lungsod. Nararamdaman niya na may masamang mangyayari sa araw na yon, at halos kasabay nito ay nakita niya si Iris na lumilipad sa kalangitan, at sinabi niya sa kanyang asawa na isara na ang tindahan dahil mas mabuti kung hindi sila kasama sa sitwasyong yon. Ang mga tao ng Blacks, kasama ang kanilang mga kabalyero at salamangkero na pinamumunuan ni Grossa at Valles, ay naghahanda upang labanan si Ball. Hindi sila sigurado kung naging matagumpay ang negosasyon kay Iris, at hindi nila alam kung mananalo sila. Gayunpaman, pinatibay ni Valles ang loob ng kanyang mga tao na si Ball, ang hari ng pagkamakasarili, ang sumasalungat sa kaayusan ng balanse sa dalawang mundo, ay muling dumating, at gaya ng dati niyang ginagawa, wawasakin niya ang buong lungsod nila sa kanyang kapritsyo, at magdudulot ng malaking kapahamakan sa karamihan sa kanila. Wala siyang dahilan para sa digmaan, at nasisiyahan siyang manaira, kaya't sila ay nakatakdang labanan siya. At iligtas ang kanilang lungsod. Inaamin niya na maaaring mahirap para sa kanila ang gawin yun, ngunit responsibilidad nilang ipaglaban ang kanilang lungsod, at yun mismo ang gagawin nila. Nagsimula ang digmaan at ilang itim na halimaw ang ipinadala kay Ball. Sinaktan siya ng mga ito, ngunit ginamit niya ang kanyang mga kamay upang itaboy sila palayo, sinasabi sa kanila na napakaliit nila para lumaban sa isang tulad niya. Hinarap din niya si Grossa at ang kanyang mga salamangkero. Panyana siya ni Grossa, at binabasag ng kanyang katawang metal ang lahat ng kanilang mga pana. Natakot siya, ngunit pinalakas niya ang kanyang loob, at sinabihan niya ang kanyang mga salamangkero na magpadala. Ang susunod na salpok ng pana. Tumawa si Ball sa kanila, sinasabing ang mga bagay na kasing bobo niyon ay hindi makakatago sa kanya. Pinuntahan niya upang sirain ang gusaling kinatatayuan nila, ngunit maswerteng nakaligtas si Grossa sa pamamagitan ng pagtalon mula sa gusali. Nagpadala rin sila ng ilang haligi ng apoy sa kanya, at inamin niya na ito ay isang magandang plano, ngunit ang mga haliging iyon ay hindi sapat para patayin siya dahil kaya niyang lumipad sa paligid ng mga ito. Sinabi ni Valles sa kanya na marami pa silang kapangyarihan sa kanilang mga kamay at nagtatangkang atakihin siya ng pisikal, ngunit sinabi niya na panahon na para lumaban siya, at malapit na siyang magpakawala ng atake. Nasisira sa lungsod, ang hari ng dilim ang unang dumating. Iniaalis niya ang lahat ng kanyang mamamayan mula sa pinangyarihan ng labanan dahil alam niyang kung magpapatuloy ang laban, sila ay mamamatay. Pinahahalagahan siya ni Ball para sa kanyang dakilang mga gawa at sinabing hindi ito sapat. Tinawag niya si Ball na hari ng Igosimo, at tinanong siya ni Ball kung bakit niya ito binigyan ng ganoong pangalan. Sinasabi niyang walang ibang pangalan ang babagay kay Ball dahil siya ay walang iba kundi isang demonyo na sumusuway sa balanse ng buhay. Walang pakialam si Ball sa pangalan, sinasabi niyang ayaw niyang tawaging demonyo o isang halimaw, ngunit hindi rin niya iniisip na ang hari ng kadiliman ay karapat-dapat sa kagalakang pangalanan siya. Pinapayuhan niya ang hari ng kadiliman na subukang magkaroon ng liwanag sa kanyang buhay kung alam niyang gusto niyang lumaban. Habang nagaganap ang laban, dumating si Iris, may dalang puting pampigil para hawakan si Ball. Hindi inasahan ni Ball na nandoon siya. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito at nililibak ang hari ng kadiliman sa paglamon nito sa kanyang pagmamataas at pag-imbita kay Iris upang lumaban para sa kanya. Walang pakialam ang hari ng kadiliman,
iginiit niyang ang tanging mahalaga sa kanya ay ang balanse ng mundo. At kung makukuha niya ito sa pamamagitan ng pagsira kay Baal, sisirain niya si Baal. Siya ay umalis upang dalhin si Baal sa kanyang walang hanggang piitan, ngunit nagtataka si Baal kung bakit hindi na lamang siya pinatay. Naisip ni Baal kung ano ang maaaring gusto ng hari ng kadiliman mula sa kanya habang siya ay pumapasok sa piitan. Sa kabilang banda, naubos na ang lahat ng kapangyarihan ni Iris at halos wala na siyang sapat upang makabalik sa kaharian ng puti. Sa kaharian ng puti, nakasalubong ni Adele si Shiva at kinantsawan niya ito na hindi niya inaasahan na ang pinuno ng mga salamangkero sa ganoong kalaking komunidad ay magiging kasing ganda niyon. Napansin niya ang pambubble nito at pinigilan siya. Bigla, nakita ng prinsipe si Iris na mahina nang lumilipad at tumakbo siya upang buhatin ito bago pa mapansin ni Shiva at Faiz ang pagdating niya. Ibinaba niya ito at napansin ni Shiva na naubos na ang kanyang kapangyarihan kaya inutusan niya si Faiz na dalhin ito sa palasyo at sinabi sa prinsipe at Adele na manatili sa kanilang silid. Napansin ni Shiva na ikinonekta ni Iris ang sarili nito sa mga rune na kumukuha ng kanyang pisikal na lakas. Habang inaalagaan niya si Iris, hiniling niya kay Faiz na sabihin kina Adele at sa prinsipe ang ulat tungkol sa digmaan upang makabalik sila. Sa silid ng prinsipe, nababagabag siya sa kalusugan ni Iris habang lumapit si Adele upang tuksuhin siya sa pagsasabing gusto niya si Shiva at alam niyang mas gusto ng prinsipe si Iris. Sinabi ng prinsipe kay Adele na wala sila sa posisyong magkaroon ng ganoong usapan at habang paalis na siya, pumasok si Faiz. Tinanong ng prinsipe si Faiz tungkol kay Iris ngunit sinigawan siya ni Faiz na wala siyang karapatang magtanong tungkol kay Iris. Sinabi niya sa kanila na magiging maayos si Iris at iniulat na natapos na ang digmaan upang makabalik sila. Nang gabing yun, umuwi si Groza na pagod at hapo. Bigla niyang nakasalubong si Valles na nagsabi sa kanya na malaki ang naitulong sa kanilang kaharian ng pagkakasara kay Belof at alam niyang pagod siya ngunit mayroon pa rin siyang mensaheng dapat ihatid sa kaharian ng kanan. Binigyan niya ito ng liham upang dalhin sa kaharian ng puti at habang umaalis siya ay naalala niya ang prinsipe ng kadiliman. Umalis si Groza, galit na hindi man lang siya pinayagang magpahinga ng kaunti mula sa gyerang katatapos lang niyang labanan at agad na siyang ipinadadala sa puti. Ngunit, nagbago ang kanyang isip tungkol sa galit nang naisip niya na ang prinsipe ay nasa kaharian ng puti at kapag nakarating siya sa kaharian ng puti ay makikita niya ito. Umaga na sa kaharian ng puti at ang mga puting bituing tenuki ay masayang lumilipad sa kalangitan. Gumaling na si Reyna Iris at tinawag niya sina Adele at ang prinsipe. Idineklara niya na tapos na ang gyera at pinasalamatan siya ni Adele sa pagsali niya sa gyera, ngunit sinabi niya na wala siyang karapatang kumuha ng ganoong karaming kaluwalhatian dahil halos wala siyang nagawa, at nagpahiram lang siya ng kaunti sa kanyang kapangyarihan habang ang mga itim ay maraming nawala, nagkaroon ng pagkawasak ng buhay at ari-arian at umaasa siyang makabangon sila agad. Pinayuhan siya ni Adele na huwag mag-alala. Sinasabi niya rito na ang mga itim ay binubuo ng dalawang magkaibang uri ng nilalang, ang una ay ang mga tao at ang ikalawa ay ang mga halimaw. Kayang lumaban ng mga halimaw sa anumang laban dahil kaya nilang mag-regenerate. Sinabi rin niya na mas gusto ng halimaw ang kaharian ng mga itim dahil mas gusto nila ang kadiliman. Inamin niya na alam niya ang tungkol sa kanilang mga halimaw at nagdarasal na kapag sila ay muling nalikha sila, kunin ang espiritu ng liwanag. Pinahahalagahan ni Adele kung paano niya tinatanggap ang mga taong may maitim na kulay ng walang diskriminasyon, at nangangako siya na pagbalik niya sa kanyang kaharian, kakausapin niya ang hari at hihilingin sa kanya na itigil muna ang kanyang digmaan laban sa mga puti upang sila'y mamuhay ng payapa. Dahil mas nauna niyang sinabi sa kanila na pinapatay ng hari ng kadiliman ang sinumang sumasalungat o nagpapayo sa kanya. Tinanong siya ni Fuse kung sigurado siya na magandang ideya yon dahil maaaring mawala ang kanyang buhay sa proseso. Ngunit naniniwala siya na dapat siyang sumubok kaysa walang gawin kaya susubukan niya ito. Sa sandaling yun, isang mensahero ang nagbalita na may isa pang mensahero ang dumating mula sa kaharian ng kadiliman. Tinanong nila si Iris kung ano ang dapat nilang gawin, at hiniling niya na papasukin ang mensahero sa palasyo. Dumating si Groza at humingi siya ng paumanhin kay Iris sa pagpasok niya sa kaharian nito nang walang paunang abiso. Tinanong ni Iris kung bakit siya bumisita, at ibinalita niyang may dala siyang mensahe mula sa hari at nakiusap kay Iris na basahin ang mensahe. Nang basahin ito ni Iris,
nakita niya na ang hari ng kadiliman ay humihiling ng pagpapalawig ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang kaharian upang magkaroon ng sapat na oras ang kaharian ng kadiliman na muling itayo ang kaharian nito at bumalik sa normal. Sinabi ni Fuse kay Adele na kahit papaano ay ipagpapaliban muna niya ang usapang pangkapayapaan at sasamantalahin ang kapayapaan. Tinanggap ni Iris ang panukala, at inalok niyang dalhin ang mga panauhin sa paligid ng kaharian ng puti upang lubos nilang maintindihan ang kaharian. Nang paalis na siya sa palasyo, nag-alala si Shima sa kanyang kalusugan at tinanong kung maayos na ba siya para maglakad, ngunit sinabi niyang maayos siya. Lumabas sila ng palasyo at nakita nila si Theo sa tabi ng puno. Binati niya ang kanyang mga kapatid at tinanong kung sino ang tatlong panauhin. Sinasabi nila sa kanya na sila ay mga panauhin mula sa kaharian ng kadiliman, at siya ay labis na natakot kaya nagtago siya sa likod ni Shima. Sinasabi nila sa kanya na ang mga tao ay mabait at wala silang gagawin sa kanya, kaya lumabas siya at inamin na mayroon ding mabubuting tao mula sa kaharian ng kadiliman. Nakapag-usap sila at tinanong nila kung ano ang ginagawa niya doon. Ibinunyag niya na sinusubukan niyang pagalingin ang nasugatang bituing tenuki. Pumunta siya roon at gumamit ng mahika upang pagalingin ang bituing tenuki na siyang nagpatanong kay Fuse kung saan niya natutunan yon. Sinasabi niya kay Fuse na tinuruan siya ni Shima, ngunit sinasabi ni Fuse na hindi siya dapat natutong maging isang salamangkero gayong sinabi niyang gusto niyang maging isang kabalyero. Biro niyang sumagot na ayaw na niyang maging isang kabalyero dahil kung mangyari yun, magiging komandante siya at ibababa ang posisyon ni Fuse bilang bise-komandante. Natawa sila sa biro niya habang pinapanood nila ang mga Star Tenuki na naglalaro. Nagkomento si Rosa na ang kanilang mga puting Star Tenuki ay nakatutuwa at maganda. Bukod pa rito, masunurin sila, samantalang ang mga nasa kaharian ng mga itim ay abala lang. Bagaman cute din sila. Sabik si Iris na makilala sila, ngunit sinabi nila sa kanya na walang cute sa kanila, at sila ay itim at pangit lang. Kung pag-uusapan ng mga itim, sinabi ng mga puti sa mga itim na lagi rin silang nakasuot ng itim na damit. Mula sa kanilang buhok hanggang sa kanilang mga binti, ito ay itim na nagpapaiba sa kanila. Sinabi din ng mga itim sa mga puti na puro puti din ang kanilang sinusuot kaya nagpasya silang magpalitan ng damit at tingnan kung gaano ka-comfortable ang mga ito sa bawat isa. Nagpalit ng damit si Fuse kay Adele at pareho silang maganda tingnan sa mga ito, habang si Shima ay pupunta para magpalit. Isuot kasama si Grossa. Gayunpaman, sa silid damitan, nakita nila na gusto ring lumahok ni Iris, ngunit dahil hindi niya maaaring ibigay ang kanyang mga damit sa isang bisita, iminungkahi ni Shima na isuot niya ang mga damit ni Grossa habang suot naman ni Grossa ang mga damit ni Shima. Pareho silang lumabas ng napakaganda at tinanong nila ang prinsipe kung sino ang gusto niya, at sinabi nitong pareho silang maganda. Bumalik sila sa bahay ni Shima para maglaro ng chess at ilang beses na tinalo ni Adele si Fuse. Dahil gabing-gabi na, iminungkahi ni Shima na ihatid ni Fuse ang mga bisita sa kanilang silid. Ngunit tumanggi si Iris dahil nasisiyahan siya sa kanilang samahan. Nagreklamo siya na matagal na rin siyang hindi nakaranas ng ganoong kasayahan, at maging si Theo ay nagsabi na simula nang maging reyna siya, hindi na siya makapunta sa kanilang bahay para sa mga hapunan, at kailangan niyang manatili sa palasyo upang alagaan ang kaharian. Bilang resulta, iminungkahi ni Adele na magpatuloy sila sa paglalaro hanggang manalo si Fuse, kung saan ay hindi pumayag si Fuse dahil alam niyang baka hindi siya manalo. Nagpatuloy sila sa paglalaro hanggang sa kumulo ang kanilang tiyan dahil sa gutom at nag-alok si Shima na magluto para sa kanila. Inaabangan ni Adele ang kanyang pagkain, umaasa na mas magiging masarap ito kaysa sa mga kinakain niya sa lugar na iyon. Gayunpaman, nang tikman nila ito, nagreklamo sila na kulang sa asin at matabang. Nagdala si Grossa ng isa sa mga pagkain mula sa mga itim, at nang ibigay niya ito sa mga puti, nagreklamo sila na napakaalat ng pagkain. Napagtanto nila na kung gusto nilang mamuhay ng magkasama ng payapa, kakailanganin nila ng mas maraming kompromiso. Kinuha ng prinsipe ang pagkain mula sa mga itim at idinagdag ito sa nilagang ulam mula sa mga puti at kinain ito. Nang gawin niya ito, natikman niya na napakasarap nito. Ang iba ay sumubok din, at nagustuhan nila ito. Kinain nila ang kombinasyon ng dalawang nilaga hanggang maubos nila ang buong palayok. Nag-usap sila tungkol sa iba pang pagkain, at inamin ni Fuse na may ibang pagkain na mas masarap kaysa sa kakain pa lang nila. Ito ay ang berdeng ligaw na pinipitas mismo ni Iris.
Ang berdeng ligaw ay isang karaniwang pagkain na makikita rin sa kaharian ng mga itim, ngunit sinabi ng prinsipe na gusto niyang matikman ang berdeng ligaw sa kaharian ng mga puti dahil alam niyang mas masisiyahan ito sa mas maraming liwanag doon at maaaring mas masarap. Nang marinig yun ni Iris, hiniling niyang sabay nilang pitasin ang mga ligaw na gulay, ngunit ipinaalala nila sa kanya na gabi na, kaya napagpasyahan nilang gawin yun sa susunod na araw. Gayunpaman, nahirapan ang prinsipe na makatulog ng gabing yun. Tumayo siya sa pasilyo at nilapitan siya ni Grossa. Tinanong niya kung ano ang iniisip niya tungkol dito at kung pwede niya itong sabihin sa kanya. Ipinagtapat niya na iniisip niyang si Iris ay isang ordinaryong tao lang na walang problema, at sinabi rin niya sa kanya na katulad lang din siya ni Iris. Siya ay isang ordinaryong tao, kaya nararapat siyang maging hari ng kadiliman. Umaasa siya na malapit na siyang humarap sa hari at nangangako ng suporta sa kanya tuwing kailangan niya ito. Pinahahalagahan siya ng binata at sinabi niya rito na matulog ng maaga dahil kukuha sila ng ligaw na gulay kinabukasan. Sa kabilang banda, nahihirapan ding matulog si Iris at patuloy na iniisip kung gaano ka-adventure ang araw niya. Kinaumagahan, lahat ng tauhan ay pinangunahan ni Iris patungo sa kagubatan upang kumuha ng gulay, sobrang excited siya kaya patuloy siyang tumatakbo at nagmamadali. Sinabi ni Shima na walang dahilan para magmadali dahil ang mga gulay ay hindi naman aalis para kaninuman. Ngunit sinasabi niya na siya ay nasa sabik at gustong naroon. Nakapunta sila sa gubat at ang mga kasama ay nagtatanong kung doon ba nila pinipitas ang kanilang mga gulay. Sinabi ni Iris sa kanila na maraming lugar kung saan sila makakakuha ng gulay, ngunit mas gusto niya ang lugar na yun dahil mas maganda ang sikat ng araw doon para sa mga gulay at mas maganda ang kalidad ng mga ito. Ipinakita niya sa kanila kung paano mangolekta ng mga gulay at iminungkahi ni Adele na maghati sila sa mga grupo para mas maging masaya ang pamimites. Tinanggap ng iba ang mungkahi at si Fuse ay nangangarap na makakasama niya si Iris sa pamimites ng gulay at si Grossa naman ay nangangarap na makakasama niya ang prinsipe sa pamimites. Gayunpaman, nang tanungin nila si Adele kung paano niya balak ibahagi ang kanilang pakikipagsapalaran, plano niya na maghati sila sa grupo ng isang puti at isang itim upang magkakilala sila ng mabuti at mas maayos. Hindi tila komportable si Grossa sa ideya, ngunit kalaunan ay tinanggap din niya dahil wala siyang pagpipilian. Nagtataka sila kung paano nila pipiliin ang mga grupo at iginigiit ni Fuse na para sa kaligtasan ay kailangan niyang sundan si Iris. Sumingit si Iris at sinabi sa kanila na bago nila gawin yon, mayroon siyang ilang bagay na kailangan niyang ipaalam sa kanila tungkol sa pagpili ng mga gulay. Kailangan nilang maging maingat upang masiguro na ang ilan sa mga gulay na kanilang kinukolekta ay hindi pa gaanong malaki para hindi mapait. Ipinakita niya sa kanila kung paano nila puputulan ang mga puno at kukunin ang mga gulay at napagtanto nila na siya ang pinakamahusay sa kanila, kaya't binalak nila na mas mainam na hindi na siya sumama sa alinman sa mga grupo at manatili na lamang siya doon bilang isang malayang tagamasid. Dahil dito, magkasama sina Adele at Shima, magkasama sina Grossa at Fuse, at magkasama ang prinsipe at si Theo. Nagpatuloy sila sa paghahanap ng mga gulay. Habang naghahanap sila, sinubukan ni Adele na makipag-ugnayan kay Shima, ngunit hindi ito nakaramdam ng pagtanggap. Sa kanyang mabubuting kilos, nang sabihin niya rito na kailangan nilang maging pamilyar sa isa't isa, umamin ito, at nagsimula silang maghanap. Nakakita sila ng isang halaman na sa tingin ni Adele ay napakaganda, ngunit hindi alam ni Shima kung ito ay nakakain o hindi. Pakiramdam ni Adele hindi nila kailangang maging sigurado, at maaari lang nilang pitasin ito at kumpirmahin sa huli. Ngunit iginigiit ni Shima na mas mabuti na tawagan nila si Iris at hingin ang kanyang opinyon bago sila pumitas. Sinasabi ni Adele sa kanila na iba sila sa kanilang lungsod at mayroon silang paggalang at ang pangangailangang humingi ng opinyon ng reyna bago gawin ang karamihan ng mga bagay, ngunit hindi nararamdaman ni Shima. Sa ganoon ding paraan, para sa kanya, ang mga ganoong bagay ay personal na opinyon, at hindi sa pilitan. Sumama rin ang prinsipe kay Theo, at nang makakita sila ng halamang hindi nila sigurado, tinawagan niya si Iris para kumpirmahin. Sinuri niya at sinabi sa kanila na nakakain ito, kaya sinabi niya sa kanila na pitasin. Nang mauna si Theo, tinanong niya ang prinsipe kung maaari siyang manatili sa kanila at mamites kasama nila, at inanyayahan siya nito. Habang nag-uusap sila, hindi sinasadyang nahawakan niya ang mga kamay nito at agad na humingi ng paumanhin. Samantala, si Fuse ay alerto sa buong maghapon. Hawak niya ang kanyang espada,
at nananatili ang kanyang kamay sa espada, kaya nagtataka si Grosso kung bakit siya ganoon katakot. Sinabi niya rito na kailangan niyang maging alisto sa kanyang kapaligiran dahil kay Iris at kailangan niyang tiyakin na maayos ito. Nagpatuloy siya para tingnan ang iba, at sinabi niya rito na sa tingin niya mas nagtitiwala sa isa't isa ang mga itim at hindi sila natatakot sa isa't isa. Ipinagtapat niya rito na ang dahilan kung bakit siya ganoon ay dahil nagtitiwala siya sa prinsipe, pakiramdam niya may kakayahan itong pamunuan ang kanilang lungsod, at kaya niya itong gawin. Pinaalalahanan niya ang sarili kung paano niya pinakinggan ang usapan nito kay Adele, at kung paano ito. Sinabi na kung kailangan niyang pumatay at sirain ang mga tao bago siya maging hari, kung gayon ay kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Nararamdaman niya na tugma siya sa paniniwala nito na lumikha ng bagong mundo, at kaya niyang gawin yon, kaya susundan niya ito hanggang sa huli. Natapos silang lahat sa pagpulot, at kinuha na nila ang kanilang pagkain. Sinuri ni Iris, at nakita niyang karamihan sa kanila ay may nakakain na pagkain maliban sa ilan sa kanila, tulad ni Fuse at Groza, na hindi humingi ng payo kay Iris at nakakuha ng hindi nakakain na pagkain. Nag-alok si Iris na magluto para sa kanila, at tuwang-tuwa si Fuse. Siya at ang mga babae ay nagpunta upang hugasan ang mga gulay habang ang mga lalaki ay nangangalap ng kahoy. Kapag hinuhugasan nila ang mga gulay, napansin ni Groza na mas malalim ang kanilang paghuhugas kaysa sa mga puti. Ayon sa kanya, ibinababad ito ng mga itim sa magdamag upang mawala ang pait, habang ang mga puti ay nagbabad lang ng ilang minuto. Sinabi nila sa kanya na marahil ito ay dahil sa dalisay na kaluluwa. Iniwan nila si Iris sa tabi ng tubig. Para sa mga lalaki, biglang nawala si Theo, at sinimulan nila siyang hanapin. Ang prinsipe ay tumakbo upang tanungin si Iris kung alam niya kung nasaan si Theo, at nadulas siya at naitulak siya sa ang tubig at pagkatapos ay bumagsak sa kanya. Kaagad siyang humingi ng paumanhin at tinanong kung mahahanap niya si Theo. Ipinaalam niya sa kanya na umalis si Theo kasama sina Shima at Groza. Humingi siya ng paumanhin sa pagtulak sa kanya at tinulungan siyang makaahon mula sa tubig. Pinatuyo nila ang kanilang katawan at paglaon ay pinuntahan ni Theo si Fuse. Nagkita sila pagkatapos at nagluto. Nang magsimula silang kumain, inamin ng mga itim na ang kanilang mga gulay ay hindi gaanong mapait kaysa sa gulay ng mga itim, ngunit matabang ang lasa nito, habang iginigiit naman ng mga puti na ayos lang ito. Naglabas si Shima ng asin at iminungkahi na kaunti lang ang ilagay nila. Nang gawin nila yon, lahat sila ay nasiyahan sa pagkain. Iminungkahi ni Fuse na dapat sabihin ng mga sugo sa kanilang hari ang tungkol sa mga transaksyon sa negosyo upang matuto ang bawat isa sa kanilang pagkain at pananamit, ngunit sinabi ni Iris na kailangan itong lumampas pa sa pagkain. Sa tingin niya, dapat din silang magkita-kita dahil gusto niya pang makasama sila ng isa pang beses. Ilang araw ang lumipas, ipinatawag ng hari ang sugo upang bumalik sa syudad. Naglakad si Adele sa kalsada kasama ang prinsipe at nagreklamo na ang hari ay puno ng napakabilis ng pangangailangan na hindi niya man lang sila pahintulutan na manatili roon ng ilang araw at kailangan niyang magreklamo na kailangan nilang umalis ng Mad Alien. Nakita niya si Fuse sa harapan niya at tinanong ni Fuse kung bakit siya bumubulong. Tiningnan niya ito nang may takot at tinanong siya ni Adele kung iniisip niya kung magiging maayos ba siya pagdating niya sa lupa. Sinabi niya rito na hindi ito kailangang matakot para sa kanya at tiyak na magiging maayos siya. Ipinaalala ni Fuse sa kanya ang kanilang gagawin pagbalik nila sa lungsod ng mga itim at ang unang bagay ay ang magmungkahi sila ng kasunduan sa kalakalan sa pagitan ng dalawang kaharian. Pinatunayan ni Adele kay Fuse na sasabihin niya sa hari na hindi masamang tao ang mga puti at maaari silang mamuhay ng magkatimbang. Sa barko, nagpadala ang mga puti ng iba't ibang pagkain at iba pang bagay para sa mga itim. Nag-uugnay si Groza habang dinadala ang mga bagay na ito sa barko at iniisip niya kung gaano niya sila mamimiss. Ibinigay ni Fuse kina Adele at sa prinsipe ang kanilang mga espada at iginiya sila sa palasyo kung saan nila nakilala si Iris. Sumusulat siya ng liham na nagmumungkahi ng kasunduan sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa at nakiusap siya sa kanila na ihatid ang liham. Tiniyak ni Adele sa kanya na ibibigay nila yun sa hari at tinanong siya kung ano ang ibig sabihin ng balanse. Sinabi niya rito na ang balanse ay kapag ang dalawang kaharian ay nabubuhay ng payapa at may pagkakaisa ngunit pinagtawanan siya nito.
Sinabi niya rito na hindi maaaring magkaroon ng ganoong balanse at hindi nga sila nilikha ng mga Diyos para sa gayong balanse. Para sa kanya, ang mga tao ng mga puti ay nasisiyahan sa maliwanag na liwanag, na hindi man lang nila nakukuha sa mga itim. Nasisiyahan sila sa masarap na pagkain at proteksyon at nabubuhay sila ng payapa habang ang mga tao ng mga itim ay nararanasan ang pinakamasama mula sa mga Diyos. Hindi sila pinagkalooban ng mga Diyos ng mabubuting bagay at hindi sila mga benepisyaryo. Kaya, ang tanging balanse ay kung sakupin ng itim ang buong mundo. Ang kapangyarihan ng itim ay pumapasok sa kanya, lumalaki ang kanyang mga sungay, at kinuha niya ang kanyang espada upang patayin si Iris. Masyado itong malapit para makapunta ang sinumang bantay ng reyna upang ipagtanggol siya, ngunit bago siya magtagumpay, inilabas ng prinsipe ang kanyang espada at hinati si Adele sa dalawa. Nagtagal sila bago maintindihan kung ano ang nangyayari at sinabi ng mga kabalyero kay Fuse na dalhin sa kustodiya ang prinsipe. Sabi niya, isa siyang handgal sa pag-akalang ang sugo ay may mabuting hangarin para sa kanila at ibubuhos niya ang lahat ng galit niya sa prinsipe. Sinimulan niyang saktan ang prinsipe at sinipa niya ito, pagkatapos ay tinawag niya si Rope para pigilin ang prinsipe. Habang ginagawa nila yon, nagtataka si Iris kung tama ba talaga ang desisyon niya at tinawag niya silang maghintay, ngunit walang sumasagot sa kanya at dinala nila ang prinsipe sa isang lugar ng pagpigil. Nagtataka si Groza kung ano ang nangyayari sa palasyo at naghihintay siya sa prinsipe, ngunit sinabi ng mga mandaragat sa kanya na kailangan nilang umalis kaagad dahil ang mga sugo ay pinigil at hindi nila alam kung ano ang nangyari. Matapos utusan ang pagpigil sa prinsipe, galit si Fuse sa kanyang sarili. Tinawag niya ang sarili niyang hanggal dahil umasa na sana ay iba ang nangyari at lumapit si Shima para aliwin siya, sinasabing hindi sila makakasiguro sa nangyari at hindi sila nagkamali sa pagtitiwala sa sugo. Nagreklamo siya na pagod na siya. Sinabi niya kay Shima na natutuwa siya na nagkaroon ng kaunting pagkakaisa sa pagitan ng dalawang bansa at tinanong siya kung talagang iniisip niya na ang balanse ay nasa pagitan ng oposisyon at labanan. Tinanong niya siya kung ang mga kabalyero ba ay kailangang lumaban ng walang hanggan, ngunit sumingit si Theo. Tinanong siya ni Theo kung bakit siya nag-aalala sa hinaharap na maaari pa niyang marating, ang hinaharap. Na walang nakakaalam, walang nabuhay hanggang sa walang hanggan at sigurado siyang hindi rin sila mabubuhay hanggang noon, kaya bakit pa mag-aabala? Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa isang away niya sa mga kapitbahay niya noong nakaraang araw at kahit hindi pa tapos ang away, alam niyang matatapos din ito sa lalong madaling panahon dahil hindi sila maaaring magpatuloy sa pakikipag-away. Sa huli, umalis siya at umaasa at nagdarasal ang kanyang mga kapatid na hindi siya lalaking makikipaglaban sa mga digmaang ito. Sa kabilang banda, bigo si Iris. Iniisip niya kung ano ang gagawin upang magdala ng balanse at pagkakaisa. Bigla, nagpakita sa kanya ang Diyos at sinabi sa kanya na upang magdala ng balanse at pagkakaisa, siya. Dapat niyang tiyakin na alam niya kung ano ang kaya niyang protektahan at protektahan ito. Sa lugar kung saan siya nakapiit, iniisip ng prinsipe kung ano ang nagawa niya. Iniisip niya ang paraan ng pag-atake at pananakit ni Fuse sa kanya, at sinabi niyang hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam kung palihim na inutusan ng hari si Adele na patayin ang reyna, at kung ginawa yun ng hari, sigurado siyang may dahilan, at hindi sana siya nakialam. Hindi niya alam kung nakagawa ba siya ng tamang desisyon at siya ay nalilito. Bigla, nakakita siya ng puting pusa sa harap ng kanyang tarangkahan. Biglang bumukas ang pinto at tinatawag siya ng puting pusa. Nagtataka siya kung gusto siyang palayain ng pusa at sinusundan niya ang pusa. Sa tabi ng daan, nagiging diamante ang pusa kasama si Iris. Nadudurog ang globo at binuhat niya si Iris. Nag-uusap sila at sinasabi ni Iris sa kanya kung gaano niya hinahanap ang kapayapaan. Sinasabi niya sa dalaga na gusto rin niya ang ganoong bagay at ipinaalam niya na siya ang prinsipe ng kadiliman at susunod na tagapagmana ng hari ng kadiliman. Sinasabi ni Iris sa kanya na naramdaman na niya yun at alam niya na pareho sila ng gusto. Siya ay umaasa na makakakuha siya ng tunay na balanse at sinabi sa kanya na hintayin siya. Nagpatuloy siya sa pagbalik sa kaharian ng mga itim at umaasa para sa pagkakaisa. Umalis si Iris, iniisip siya. Pinag-uusapan niya kung paano siya laging naroon, ngunit siya ay relax. Nang makita niya agad siya, alam niyang siya ang prinsipe, ngunit nang makita niya kung paano siya kumilos at umasta,
Natakot siya na hindi niya talaga kayang pasanin ang buong responsibilidad ng hari gaya ng nararapat at hindi siya maging tunay na hari. Sa kabila nito, naramdaman niya na hindi siya makakakuha ng pagkakataong makausap siya ng pribado. Bago siya umalis, at natutuwa siya na sa huli ay nakapag-usap sila. Naaalala niya nang sabihin ito sa kanya na magkasama, magdadala sila ng kapayapaan sa mundo at nangako itong tutulungan siya. Kumakapit siya sa pangako nito at umaasang matutupad nito ang pangako. Muling nagsimulang sumalakay ang mga itim sa mga puti at lumaban si Iris. Natapos niya ang laban at bumalik sa palasyo, kung saan iniulat ni Shima at Fuse na maraming halimaw ang nagkukubli sa paligid ng kanilang mga lungsod. Nasa lahat sila ng dako at iniisip nilang maaaring sabay-sabay silang sumalakay. Sinabi niya sa kanila na sabihin sa mga kabalyero at mage na maging handa, at siya rin ay tutuperan ang kanyang tungkulin ng buong husay. Pupunta siya para tumulong sa anumang lungsod na inaatake, ngunit alam niya na kung siya'y aalis, ang sentro ay aatakihin, kaya sinabi niya kay Fuse na manatili sa palasyo at ipagtanggol sila laban sa gayong mga pag-atake. Gayunpaman, humingi ng paumanhin si Fuse at sinabing kailangan niyang mag-leave. Mukhang isang imposibleng misyon yon dahil nanganganib ang kanilang bansa at hindi siya maaaring umalis bilang komandante ng mga kabalyero. Idinpense niya ang sarili at pinaalalahanan sila na nasugatan ang reyna mula sa huli niyang laban, at hindi pa siya tuluyang nakakabawi. Sinabi niya na nais niyang gumawa ng paraan at makahanap ng lunas sa karamdaman ng reyna, ngunit hindi niya alam kung gaano ito katagal. Bagaman tila makatwiran ang dahilan niya sa paglisan, malaking panganib ito kung papayagan nila siyang umalis. Tumanggi silang payagan siyang umalis at iginiit ng reyna na gagaling siya at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Sinabi niya sa kanila na magsanay kasama ang kanilang mga koponan at tiyaking handa sila sa anumang pag-atake. Sa labas ng palasyo, sinabi ni Fuse kay Shima na seryoso siya sa kanyang mga sinabi at kailangan niyang umalis para kunin ang solusyon sa karamdaman nito. Ngunit hindi rin sang-ayon si Shima sa pag-alis niya. Tinanong niya kung kanino niya iiwan ang mga kabalyero at tinanong niya kung maaari nitong gampanan ang tungkulin para sa kanya. Nagtataka siya kung paano niya pamumunuan ng sabay ang mga manggagaway at ang mga kabalyero at pinaalalahanan siya na imposible yun. Ngunit tinanong niya kung maaari niyang ibigay na lang ang tungkulin kay Theo. Nakakatawa yun dahil hindi man lang kabalyero si Theo at isa siyang batang lalaki. Inakala ni Shima na nagbibiro ang kanyang kapatid at umalis siya. Patuloy na iniisip ni Fuse ang isang mabuting solusyon sa pagpapagaling para kay Iris. Napansin ni Atlantes na labis siyang nababagabag at sinabi sa kanya na mayroon siyang solusyon sa kanyang problema. Sinabi niya sa kanya na maayos ang katawan ng reyna, ngunit ang kanyang lakas ay hindi pa muling nagkakaisa sa mga kapangyarihan na ginamit niya upang labanan si Baal. Bilang resulta, kailangan niya ng isang lugar kung saan sagana ang mabuting enerhiya na dapat magpagaling sa kanya, at kung dadalhan nila siya ng isang bahagi, gagaling siya agad sa halip na maghintay sa natural na proseso. Inaangkin niyang alam niya ang isang lugar na umiiral, ngunit sinasabi niyang napakapanganib ng lugar kaya't wala pang sinasabing nakaligtas doon. Tinanong siya ni Fuse kung napakapanganib ba ng lugar na hindi kayang makaligtas ang makapangyarihang kabalyero, commander ng puti, at hindi rin ang Atlantes ng mga duwende. Sinabi sa kanila ni Atlantes na kaya nilang pamahalaan ito, ngunit nagtataka kung papayagan siya ng reyna na umalis sa panahong yun ng matinding kaguluhan. Nagsinungaling siya kay Atlantes na pinayagan siya ni Iris na umalis, at plano nilang umalis agad. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Shima ang kanyang pagsasanay kasama ang mga salamangkero nang dumating ang isa sa mga kabalyero, upang sabihin sa kanya na nawawala si Fuse. Agad siyang nagpunta para magulat kay Iris at sinabi niyang sa tingin niya ay umalis si Fuse upang maghanap ng solusyon sa kanyang kalusugan. Humihingi siya ng paumanhin kay Iris, ngunit sinabi ni Iris na walang dahilan para mag-alala at kaya nilang pamahalaan ang sitwasyon. Dinala ni Atlantes si Fuse sa bundok at ipinakita sa kanya ang daan, ngunit sinabi niyang walang sino man ang nakabalik ng buong buhay. Iginiit niya na kaya nila ito at sila ay pumasok. Samantala, sa lungsod ng mga itim, iniisip ng prinsipe ang kanyang huling pagtatagpo kay ang mga puti. Sa nasabing araw na yon, hindi niya maipapaalam kaninuman na nakipagkita siya sa reyna, kaya mabilis siyang sumakay sa barko at umalis. Gayunpaman, mula nang bumalik sa lungsod, hindi na niya nakita ang hari. Nagtataka siya kung dahil ito sa isyu kay Adele,
ngunit balewala sa kanya ang pakikipagkita sa hari. Mas nababahala siya kay Iris, pakiramdam niya ay napakabigat ng paenang dala nito sa kanyang munting balikat, hindi lang ang pasanin ng mga puti kundi ang buong mundo, at hindi siya makapaghintay na tulungan siya. Patuloy siyang nagsasanay kay Veles, at napakabilis niyang magsanay. Nagtataka si Veles kung bakit ganoon siya kaseryoso sa pagsasanay at tinanong kung mas nagpursigi ba siya nang bumalik mula sa puti. Tinanong niya si Veles tungkol sa mga puti at itim, at ipinahayag ni Veles na idineklara ng hari na hindi na maaaring magkaroon ng ugnayan ang mga puti at itim. Kaya, huwag na niya silang isipin. Tinanong niya si Veles tungkol sa balanse at kung ano ang tingin ni Veles sa balanse. Parehong malayo ang tirahan ng mga puti at itim sa isa't isa, ngunit patuloy na iniisip ng hari kung iyon ang balanse. Inamin ni Veles na iyon ay isang tanong na maging ang hari ay hindi masagot. Umaasa siya na kung ang buong mundo ay mapuno ng mga itim, makukuha nila ang balanseng kailangan nila, ngunit tinanong muli siya ng prinsipe kung yun nga ba ang balanse. Ano ang masasabi ng hinaharap kung tuluyang maglaho ang mga puti? Sinabi ni Veles na hindi niya responsibilidad na isipin ang gayong kinabukasan, at nagpatuloy sila sa pagsasanay. Dumating si Groza upang salubungin sila at ibinalita na inutusan siya ng hari na bisitahin ang bundok kasama ang prinsipe at labanan ng ilang halimaw na sumalakay dahil sa tingin niya ang normal. Hindi mananalo ang mga kabalyero. Sumama siya rito at sa kanilang paglalakbay, pinag-usapan din niya ang tungkol sa mga puti. Nakasalubong nila ang mga halimaw, ngunit nalaglag siya sa isang hukay. Tumalon siya kasunod niya at nagtaka sila kung paano sila makakalabas. Bigla, isang malaking halimaw ang lumabas para salakayin siya, at hindi nila alam ang gagawin. Samantala, nalaman din ng reyna na sinalakay siya ng mga halimaw, at tinawagan niya ang kanyang pangkat habang si Alantis at Fuse ay naglalakad pa rin sa malungkot na ruta. Habang nilalabanan ni Iris ang mga halimaw, iniisip niya ang kanyang responsibilidad. Sinasabi niya na hindi lang niya pasan ang responsibilidad ng puti. Mula nang maging reyna siya ng puti, pinasan na niya ang responsibilidad ng buong balanse ng mundo. Ang balanse ng mga tao, at kailangan niyang panatilihin ang balanse ng mundo. Hindi siya sigurado kung ang balanse ay nangangahulugan na patuloy silang maglalaban hanggang sa walang hanggan, at halos hindi niya alam kung ano ang dapat niyang asahan hanggang sa katapusan ng kanyang termino. Malaki ang pasanin niya, at hindi niya iniisip na magagawa niya ito ng mag-isa. Kaya naaalala niya na sinabi sa kanya ng prinsipe na siya ang bahala rito para sa kanya. Kalaunan, sa kaharian ng puti, nalaman nilang inatake sila ng maraming halimaw ng kadiliman. Lumabas sila upang sumalakay habang ipinagpatuloy ni Fuse at Alantis ang kanilang paglalakbay patungo sa mga nagliliwanag na patak. Naging masikip ang kanilang dinadaanan, at ginamit ni Alantis ang kanyang mahika upang lumikha ng ruta para madaanan nila. Sa kasamaang palad, nakalikha ito ng butas sa bundok, at muntik nang mahulog si Fuse sa butas. Kinaladkad siya ni Alantis pabalik sa ligtas na lugar, ngunit nahulog ang kanyang espada sa butas. Nagpasalamat siya kay Alantis, at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Sa puting lungsod, nahihirapan si Iris na labanan ang mga halimaw ng mag-isa, at mahina na rin si Shima. Nang harapin ng ilang halimaw si Shima at ang kanyang mga salamangkero, nahirapan siyang talunin ang mga ito, at kailangan ni Iris na sumalakay mula sa itaas. Sinabi niya sa kanila na dapat silang magsama-sama at bigkasin ang awit para sa ang pagkakaisa ay nagdala ng malaking ilaw sa kanilang lungsod, na naglabas ng kalasag na nagpoprotekta sa kanila. Sinabi niya sa kanila na ligtas na sila ngayon, ngunit hindi ito magpapatuloy ng matagal, kaya dapat silang magpahinga at maghanda upang lumaban muli. Nang hina at bumagsak si Iris, kaya inakay siya ni Shima sa kanyang kwarto at sinabi sa kanya na magpahinga muna. Sa kagubatan, nakakita sina Fuse at Alantis ng isang lugar sa paligid na mukhang kakaiba, at nilusob ito ni Alantis. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at tinalo ito, na ikinagulat ni Fuse na nagamit niya ang ganoong karaming kapangyarihan ng walang mga ron. Sinabi niya kay Fuse na hindi niya sana malulusob yun ng walang mga ron, at kinuha niya ang ilan sa mga ron noong paalis sila. Ipinakita niya kung saan niya itinago ang mga ron, at sinabi ni Fuse sa kanya na isa siya sa mga pinakamahusay. At alam niyang walang mandirigma ang mas mahusay kaysa sa kanya sa kaharian. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, at malapit na silang makarating sa kanilang patutunguhan.
Nakita nila ang isang saradong pasukan patungo sa lugar, at pinilit buksan ni Atlantis ang pasukan at pumasok sa loob. Nakita nila ang agos ng nagniningning na patak, at tumakbo si Fuse upang kunin ang mga patak, ngunit pinigilan siya ni Atlantis at sinabing ang lugar ay napaka-asido at sisirain nito ang anumang pumasok dito. Naghagis siya ng isang bato dito, at nakita nila kung paano bumalik ang bato sa itaas at naduraj ng pira-piraso. Sinabi niya kay Fuse na dapat silang bumalik at muling magplano, ngunit tumanggi si Fuse. Kahit pamamatay siya, sisiguraduhin niyang makuha ang patak para kay Iris. Sigurado siyang maaaring inaatake na ang kaharian ngayon, at wala siyang oras na sasayangin. Lumakad siya sa masidong tubig at kinuha ang mga patak. Sa kabilang banda, tinulungan ni Rosa ang prinsipe sa pagsira sa halimaw. Pinahahalagahan niya siya, at bumalik sila upang hanapin ang kanilang daan patungo sa pinakamataas na bahagi ng kaharian. Habang sila ay naglalakad, tinanong niya ito kung sa palagay niya ay hindi na nila muling madadalaw ang puti at sinabi. Nasisiyahan siya sa kanilang samahan. Sinasabi niya na hindi niya alam ang iniisip ng hari, ngunit wala sa kanila ang maaaring lumaban sa hari. Sinasabi niya rito na nakakuha siya ng isda kamakailan at gusto niyang kumain, kaya tinatanong niya kung sasamahan siya nito. Sumasang-ayon nitong samahan siya at pumunta sila sa bahay niya. Sa bahay, pinasasalamatan niya ito sa pagsama at sinalubong niya ito. Hinawakan niya ang mga kamay nito at sinabi rito na alam niyang may napakagandang layunin nito para sa kaharian at nais niya itong suportahan. Gayun din, mula ng araw na makilala niya ito, hinangaan na niya ito, bagamat alam din niyang ito. Gustong makasama si Iris, ang reyna ng liwanag, at gusto niya ito. Nagsimula siyang lumuha at tumakbo siya palayo doon. Habang papalabas, sinabi niya rito na mananatili siyang napakasuportado sa kanya anuman ang piliin niyang makasama. Sa huli, bumalik sina Fuse at Atlantis sa puting kaharian at dinala ang maningning na patak sa reyna. Ginamit nila yun sa kanya at agad siyang gumaling. Siya'y inikwento kay Fuse ang nangyari noong wala siya at sinabi niya rito na nakarinig na siya mula sa mga kabalyero. Sinasabi niya sa kanya na hindi nila alam kung gaano katagal tatagal ang panangga at kailangan nilang maging handa. Nang makabawi si Iris, nagpunta siya upang magdasal at naalala niya ang pangako ng prinsipe sa kanya. Umaasa siya na magagabayan niya ang landas ng liwanag kasama ang prinsipe. Habang nagdadasal siya, lumapit si Fuse sa kanya at nakikialam sa kanya. Nakita niya siyang nagdadasal ng taimtim at hiniling sa kanya na huwag siyang mapagod sa labis na pagdarasal. Sinabi niya sa kanya na papalapit na ang kanilang labanan sa kaharian ng mga itim at kailangan nila ang lahat ng kanyang lakas. Bilang pasasalamat, humihingi siya ng paumanhin sa palagi niyang pagbibigay ng problema sa kanila. Pinahahalagahan niya ito para sa mga kumikinang na patak, ngunit sinabi nito sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil iyon ang kanyang opisyal na tungkulin bilang pinuno ng mga kabalyero. Nagreklamo din siya na palagi siyang umaasa sa kanya at sa kanyang kapatid at hindi niya alam kung ano ang magagawa niya kung wala sila. Ngunit ipinangako ni Fuse sa kanya na ang kanyang buong pamilya ay maglilingkod sa kanya hanggang sa pagtatapos ng araw. Umalis siya upang sanayin ang kanyang mga kabalyero bilang paghahanda sa labanan. Sa araw na ito, nagising ang prinsipe na nakakaramdam ng pagkaasiwa. Lumabas siya ng syudad at narinig niya ang isang mangangalakal na nagsasalita tungkol sa kung paano ang araw na iyon ay ang huling labanan laban sa mga puti. Pinayuhan ng mangangalakal ang lahat na dapat silang magsaya man lang bago ang labanan dahil kung balak nilang magsaya pagkatapos ng labanan, baka hindi na sila makasaya muli. Nang mapansin ng mangangalakal ang prinsipe, nagtataka siya kung bakit hindi inimbitahan ang prinsipe sa ganoong uri ng labanan. Tinanong niya ang prinsipe kung naghimagsik ito, at sinabi ng prinsipe at nagtataka siya kung bakit hindi inimbitahan pareho ang prinsipe at si Grossa. Ilang iba pang bata ang lumapit upang salubungin ang prinsipe at tinanong siya kung ano ang palagay niya tungkol sa labanan. Sabi nila, sinabi raw ng kanilang ina na kailangan nilang manalo dahil pinipigilan ng lumulutang na isla ng mga puti ang mabilis na pagkukulay ng kanilang mga damit, kaya sinabi ng kanilang mga magulang na mananalo sila. Tinanong nila ang prinsipe kung sa tingin din niya ay mananalo sila at sumagot siya ng oo. Bigla, dumating ang isang gwardya at hinanap ang prinsipe. Nang tanungin ng prinsipe kung bakit siya dumating, sinabi niya sa prinsipe na inutusan siyang tawagin ito, at sumama ang prinsipe sa kanya at dumaan sila sa harap ng Grossa. Bago magsimula ang digmaan,
tinanong nina Fuse at Shima si Theo kung ano ang gagawin niya kung hindi magiging pabor sa kanila ang resulta ng digmaan. Sabi niya tatakbo siya upang maging ligtas sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog gamit ang mahika. Sinabi nila sa kanya na yun ang dapat niyang huling paraan, at bago yun ay dapat siyang maghanap ng ligtas na lugar na pagtataguan. Sinabi niya sa kanila na poprotektahan niya ang kanyang sarili at pinayuhan din sila na tumakbo kung sa tingin nila ay humihirap na ang digmaan para sa kanila. Nagmamalaki si Fuse na hindi siya matatalo, at kahit kailangan niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, anuman ang mangyari, siya patuloy na lalaban. Ipinaalala ni Theo sa kanya na kung kailangan niyang patuloy na lumaban, anuman ang mangyari, nangangahulugan ito na nag-iisa siyang lumalaban, at kung gayon, dapat siyang tumakas. Sinabi ni Fuse sa kapatid niya na hanggat kasama nila si Iris, hindi sila matatalo. Ipinangako rin niya sa sarili na kahit paibuwis niya ang kanyang buhay, poprotektahan niya si Iris. Sa huli ay nagsimula ang digmaan at tinipon ni Fuse ang mga kabalyero at tinipon ni Shima ang mga salamangkero at hinarap ni Iris ang hari ng kadiliman. Sinabi ng hari ng kadiliman sa kanya na gaano man siya magsumikap, hindi niya ito matatalo. Hindi siya tulad ng liwanag na naninipais at nahihirapang tumakip, hanggang sa tuluyang mawala. Siya ang kadiliman. Patuloy siyang lumalaki ng lumalaki hanggang sa magtagumpay siya at makuha ang gusto niya. Kaya mapapagod siya sa digmaan at sisuko sa kapalaran. Tinanggihan niya ang kapalaran na hindi para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na pinuprotektahan niya ang balanse ng mundo, at gagawin niya yon kahit na kunin pa nito ang kanyang buong buhay. Sa kaharian ng puti, inatake ng mga halimaw ng kadiliman ang mga bata at kababaihan at sinisikap ipagtanggol sila ng mga kabalyero ng puti. Habang pinuprotektahan nila ang mga kababaihan at sinasabihan silang tumakbo patungo sa palasyo, nagsimulang kumalat ang dilim sa lahat ng dako. Sinapian ng kadiliman ang isa sa kanilang mga kabalyero at sinubukan niyang atakihin ang kanyang mga kasamahan, ngunit napatay siya ng isa pang kabalyero at iniligtas ang mga tao. Nagkubli si Theo sa likod ng puno at pinanood ang buong labanan. Isang halimaw ng kadiliman ang lumipad sa ibabaw niya, at nagtago siya hanggang sa umalis ang halimaw gayunpaman. Nang umalis ang halimaw, tumingin siya sa kaharian at nakita niyang naglalaban ang lahat. Walang sino man sa kanila ang ligtas, at ayaw lang niyang manatili roon nang walang ginagawa kaya ginamit niya ang kanyang mahika para sirain ang halimaw. Nagsimulang kumalat ang kadiliman sa halos bawat bahagi ng kaharian ng puti. Sinubukan ni Shina na alisin ang kadiliman gamit ang isa sa kanilang nagkakaisang awit, ngunit hindi ito gumana. Pinangunahan ni Shina ang karamihan sa kanilang mga salamangkero at sinubukan niyang gamitin ang kalasag ng pagmamahal para protektahan sila, ngunit nabasag ang kalasag. Sa kalangitan, patuloy na lumalaban si Iris sa hari ng kadiliman, at nang mapagtanto niyang maaari siyang hindi mananalo, nagpasya siyang gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng progenitor rune ng sabay-sabay. Binalaan siya ng hari ng kadiliman laban dito at na kung mabibigo ito, baka mawala niya ang lahat ng kanyang mamamayan, ngunit ipinaalala niya rito na kung matatalo siya sa laban, mawawalan siya ng balanse at masisira ang lahat ng kanyang mamamayan gayunpaman, kaya sinabi niya rito na huwag siyang manipulahin. Nagpatuloy siya at sinubukang atakihin ito, ngunit inatake siya nito at siya ay bumagsak. Sa kaharian ng puti, naiinis si Shima. Sumigaw siya sa progenitor rune, tinatanong ito kung hindi ba sila nito poprotektahan. Bigla ring bumagsak si Iris sa lupa, at ay nalalayan siya. Hinarap din ni Valis si Fuse, na tinawag siyang duwag at sinabihan siyang hindi siya mananalo. Ginamit ni Valis ang kadiliman upang lubusang supalin si Fuse at sinabihan siyang aalalahanan niya ito bilang ang commander na kabalyero ng pal-attacks ng kaduwagan. Tinanong ni Shima si Iris kung mayroon pa silang paraan upang maprotektahan ang kanilang lungsod, at humingi siya ng panibagong sabay-sabay na awitin, ang Cane Flow subalit, nang gawin nila ito, nabigo ito. Dumating ang hari ng kadiliman upang sabihin sa kanila na dapat na silang sumuko at tanggapin ang kapalaran. Nagtanong si Shima kay Iris kung may ibang paraan, at sinabi niyang oo. Bagaman mapanganib, sinabi ni Shima sa kanya na gawin ito dahil siya ang reyna. Ginawa niya ang huling paraan habang ang mahabang dilim ay ipinagyayabang ang kanyang galing. Galit na inatake siya ni Shima, at inatake rin siya nito at nilukob siya ng dilim, habang si Iris ay nagtungo sa mga runang pinagmulan para sa kanyang huling panawagan para sa tulong.
Habang nagpapatuloy ang digmaan, dinala ng kabalyero ang prinsipe sa kung saan siya tinatawag ng hari. Sa isang punto nakita niya ang ilang iba pang kabalyero sa paligid niya, at napansin niya na ang mga kabalyero ay wala doon upang protektahan siya, kundi upang isakatuparan ang kagustuhan ng hari sa pamamagitan ng pagwawakas sa kanya. Nilabanan niya sila, at kalaunan ay narating niya ang kanyang patutunguhan, kung saan niya nakilala si Adele. Hindi siya masyadong nagulat na buhay si Adele dahil naramdaman niya na ang paraan ng kanyang pagtalo kay Adele ay napakabilis at napakadali para sa isang posibleng tagapagmana ng hari. Tinanong ni Adele kung nagulat siya, ngunit sinabi niya kay Adele na hindi siya nagulat. Tinanong niya si Adele kung bakit niya inatake ang Reyna ng Liwanag, at nagtaka si Adele kung ang tanong na yun ay dapat idirekta sa kanya o sa prinsipe. Sinasabi niya na ang pagpaslang sa Reyna ay kalooban ng hari at kalooban ng lahat ng mga tao ng kadiliman. Nagulat ang prinsipe, at tinanong ni Adele kung bakit niya ito pinigilan na gawin ang kalooban ng hari. Sinasabi niya na kahit pinigilan siya ng prinsipe, hindi nito tunay na napigilan ang misyon ng hari, dahil ang pag-atake ay nagpahina kay Iris. Inaamin niya na si Iris ay isang maliit na bata lamang, at kahit pa makukuha niya ang kapangyarihan ng sinasabi niya na sa isang gyera tulad ng sa pagitan ng mga puti at itim, kung saan ang dalawang pinuno ay nakatataas, ang mananalo sa laban ay ang taong huling Sessuko, at sa kung gaano kitikat si Iris sa pag-ataking yun, tiyak na siya ang unang Sessuko, at yun ang magiging daan para manalo ang mga itim sa laban. Sinasabi niya na ang hari ng kadiliman ay hindi bobo, at siya ang taong may kapangyarihan na mayroon siyang perpektong plano para kontrolin ang buong mundo, at nagsimula na ang laban sa kaharian ng puti. Ipinapalam niya sa prinsipe na walang nakakaalam ng isip ng hari, kasama si Valls, na aktwal na nilalabanan ang digmaang yun nang hindi nalalaman ang totoong intensyon. Sinasabi niya na siya lang ang may pinakamahusay na kaalaman tungkol sa hari, at hindi yun nakakagulat dahil may malaki siyang supply ng kadiliman sa kanya, tulad ng hari, at siya lang ang may pinakamahusay na kaalaman tungkol sa hari. Sinasabi niya na siya lang ang may pinakamahusay na kaalaman tungkol sa hari, at hindi yun nakakagulat dahil may malaki siyang supply ng kadiliman sa kanya, tulad ng hari, at siya lang ang may pinakamahusay na kaalaman tungkol sa hari, tulad ng hari, at siya lang ang may sa pinakamahusay na kaalaman ng hari. Inihayag niya ang dahilan kung bakit inalis ng hari ang prinsipe at si Grosse sa kanyang digmaan ay dahil alam niyang maaari silang makipagsabuatan sa mga puti, at maaaring napakahirap nilang kontrolin. Sinabi niya ito ng buong diin kaya kinailangan ding labanan siya ng prinsipe. Sa huli, sinaksak siya ng prinsipe, ngunit tumawa si Adele. Inamin niya na maaaring hindi niya kayang talunin ang prinsipe, kaya ang pangunahing dahilan kung bakit siya ipinadala doon ng hari ay upang patagilan ng prinsipe at hindi upang sirain ito. Ang buong kalangitan ay napuno ng mga mandirigma mula sa mga itim, at nang walang pag-aaksaya ng oras, ang hari makukuha ang progenitor rune, at sisirain niya ang balanse ng mga bagay at dahil dito, sisirain ang mundo. Ang buong mundo ay mapupuno ng mga itim, at matutuwa ang hari. Nagtataka ang prinsipe kung bakit nais sirain ng hari ang mundo. Nagsimula siyang maghanap ng paraan upang makapunta sa kaharian ng mga puti at makipaglaban sa kanila, ngunit inatake siya ng ilang halimaw. Sa kabutihang palad, dumating si Grosse upang iligtas siya at binigyan siya ng daan upang makadaan. Wala siyang pakpak upang lumipad patungo sa lumulutang na isla, at habang iniisip niya ang gagawin, kaya matinding liwanag ang sumisinag sa kanya, at tumubo ang mga pakpak sa kanyang likod, at lumipad siya patungo sa kaharian ng mga puti. Habang nakikipaglaban si Valles kay Fios, biglang naglaho si Valles at nakatakas din si Shima mula sa kamay ng hari ng kadiliman. Pumunta si Iris sa mga progenitor runes at nagdasal siya. Humihingi siya ng paumanhin sa hindi paghihintay sa prinsipe, na kumakain ng mga runes, sinisira ang buong lungsod. Nang makita ng kabalyero ang labis na kapangyarihan ng mga runes, napagtanto nila na sinira niya ang sarili. Lumipad din ang prinsipe doon, ngunit huli na ang lahat. Tinalo niya ang hari ng kadiliman, at winakasan niya ito habang pinangangambahan nila ang maaaring mangyari sa dalawang kaharian.